Welcome back ulit sa aking YouTube channel mga kaibigan, at bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin ng shoutout itong ilalabas ko sa screen. Maraming salamat sa mga active commenters dito sa channel na to. At magsisimula na nga tayo mga kaibigan. Isang customer ang bumili ng power bank ko, tapos gusto niya ilagay dito sa container. At yung may flashlight, gusto niya may flashlight. Ngayon mga kaibigan, dahil sa binili naman niya to at gusto niya ipalagay doon sa container na transparent, ngayon bubuksan ko yung ginawa kong power bank. Kaso mahirap na itong buksan kasi hindi naman to meant to be na i-re-open kasi permanent tong close. Ayan o, kung mapapansin nyo mga kaibigan, nakakarton po yan at safe na safe to. Yan, ilang pirasong battery lang naman yan, pero mga laptop battery na hindi ko tinesto. Ano lang, nilagay-lagay ko lang yan, connect parallel naman kaya walang problema. Lala lang dun sa mga nagdi-DIY na katulad namin o katulad ko, katulad nila, mag-iingat, okay? Lalo na kung ganito, gagamit tayo ng cutter o kung ano man. Mag-iingat tayo sa mga ginagawa natin. Pag hindi kaya, maghingi ng tulong sa iba, okay? Mga kaibigan, pwede pala kayong mag-skip kung nayayamot na kayo sa presentation na to. Pwede kayong mag-skip, okay? Skip lang pag ano, kung ayaw nyo na ng detalyado, skip nyo lang. Dito sa part ng video na to mga kaibigan, kung napapansin nyo, is binabalutan ko na siya ng electrical tape. Hindi lang yan, babalutin ko palalo ng masking tape combination. So mas maganda kasi selyado siya mga kaibigan, no? Ayan, no?
Pag ganito kasing method mga kaibigan, napaka-safe na niya. Kahit di na natin palitan yung buong heat shrink, yung balat niya, basta yung balat ng 18650. Depende na lang pag wasak na. Katulad nito, kung yawasak ko na. So, ito na yung bagong lalagyan. Kaso nga lang, hindi ko mapapangakong malinis to. Kasi, sticker to eh. Ang magpapalis lang dito siguro yung gasolina. Oo. Pagkatapos kong buksan yung lumang power bank at i-roll yun ng mga electrical tape at masking tape, ngayon naman i-combine ko na tong dalawang grupo. Yan o, kasi sinukat ko to dun sa lalagyan niya. So kasya pala yung ano ba yun, yung tatluhan tsaka yung dalawahan, no? Yung 6 tsaka yung 4. So 10 lahat. Okay, kasya pala yun. Dito mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Ay, nakalimutan ko yung buksan to, yung battery nya. Yan, yan yung source. Ito yung inverter. Yan, naka-on. Tapos ito yung stick glue. Yan, stick glue. So walang free energy dito kasi ano to battery naman to battery yung source. Hindi naman porket may stick glue tayo is free energy yung gagamitin. Hindi. Yan, battery. Ayan mga kaibigan, saksi kayo na hindi lahat ng glue stick o stick glue ay ginagamit sa free energy. Pilipino tayo, hindi natin kailangan mandaya. Okay, yan, battery combination. I-combine na si 4 dun sa isa. Nagawa tayo power bank eh. Kailangan ng battery, syempre. Yan. Pero sa ganoon mga kaibigan, syempre ingat pa rin tayo kahit stick glue lang yan Ingat tayo lalo na pag sobrang init baka kasi malapnos yung balat nyo, sisihin nyo tong channel ko. Ay nako, shutdown na nga abutin ko. Okay, dobleng ingat kahit stick glue lang yan. Pagkatapos ko sa idikit-dikit mga kaibigan, ito na yung layout nya. Ganyan siya, ganyan na ayos. Basic to basic, ganyan lang siya. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, may umbok dun So dinagdagan ko kasi ng 2 pang grupo para saktong sakto. Ayan Okay. At nandito na nga kayo sa paghihinang portion. Ayan, hihinang na tayo. So yung napansin nyo kanina mga kaibigan, meron na kasi siyang solder. Naka-solder na yung battery pero wala pang connection. Yung naka-masking tape, yun yung parang hahawak dun sa wire para hindi siya maggalaw-galaw habang naghihinang, para madali at mabilis. Tsaka nga pala mga kaibigan, paalala ko ulit, pagka ganitong eksena na yung gagawin, make sure po na hindi po magdidikit yung negative positive kasi madali lang po silang magdikit, lalo na pag nalusaw nyo yung insulation nya. At delikado po pa nagdikit yan. Sure ball na po yan, iinit ng sobra yan, tapos alam nyo na susunod meron ng kaboom. So mga kaibigan, ingat-ingat kapag nagsusolder tayo. Kung meron kayong mga kapatid kuya na magagaling na maghinang, magpatulong tayo. Kaya kung meron kayong kapitbahay na may spot welding o spot welder,
magpa-spot na lang kayo. Siyempre babayaran nyo yun mga kaibigan. So mas maganda kung meron tayong sariling na spot welder. Yun nga lang, siyempre kung spot welding lang naman ang ano natin, kailangan nagbi-business na rin tayo ng ganito. Kasi ano yan around 3,000 yata yung machine na yun. Ayoko kasi yung tag ayoko yung tag 2,000, 1,500 di tayo sure kung nako, baka sumabog mahirap na. So mga kaibigan, sige, nod lang tayo dito. Samahan ko kayo sa panonood. So mga kaibigan, nakikita nyo ba yan? Yung kulay dilaw kanina. So yun yung tinatawag na soldering blocks. Acid type siya. So kapag naghinang kayo, kailangan naka-face mask kayo kasi ang sangsang talaga ng amoy. Nanununtok siya ng ilong. Masakit sa ilong. Ayan, masakit sa ilong yan. Tapos pala mga kaibigan, kung hindi nyo pa napapanood yung iba kong video, nasa ibang video ko kung ano tong soldering plugs na to, bakit siya parang nasa loob ng injection, yung syringe, kung tawagin syringe. Tsaka nga pala mga kaibigan, gumamit tayo ng kahit ano lang to, kahit 1S lang. Gamit tayo ng yung makapal na wire. Siguro hanapin nyo yung number 18 mga kaibigan, na mag number 18 na tayo dito para sa 1S. Pwede rin naman sa sa 3S yung number 18 na wire para makapal-kapal mga kaibigan. Kasi kapag hindi makapal yung wire, maaari kasing alam mo yung mabilis siya ma-drain. Nauubos yung niya dahil sa maliit na wire, tapos umiinit. Nagkakaroon siya ng mataas na resistance between battery tsaka power bank board. Yun yung iiwasan natin mga kaibigan, kaya gamit tayo number 18.
dito mga kaibigan, tinanggal ko yung kanyang ilaw. Yan yung 3 volts. Kasi meron akong ilalagay na mas malakas na ilaw. Yung ito. Yan yung galing sa flashlight mismo. So cob light siya na pang 3 volts. So meron naman nabibili ito sa Lazada at Shopee. Hanapin nyo na lang mga kaibigan na. Dito pala sa eksena na to mga kaibigan, hirap na hirap ako rito sa pagtanggal ng tape. Siguro yung tape na ito napaka-original kasi ang hirap na tanggalin. Para siyang film. So kung meron kayong alam na scotch tape na parang film tapos malagkit o madikit, siguro ito yung ginamit dito nung may-ari. So ang gusto kasi niya may-ari, yung maingay na motor. Joke lang. Kasi may dumaan na motor eh. So gusto kasi na mayari, meron tong flashlight. So ayan, binigyan niya ako nung luma at hindi na gumagana ang flashlight. So ito na yung paraan. Ilalagay ko na lang. Yan. So abangan nyo mga kaibigan, panoorin lang natin. So mga kaibigan, nandito na kayo sa dulo ng video na to. At dito, papakita ko sa inyo yung design. Yung layout pala, layout. Ayan. Okay, binutasan ko na rin siya. At ito na nga mga kaibigan, ang final na resulta. Ayan no. Ang dali lang mga kaibigan. Ito naman yung gusto kong abangan nyo mga kaibigan habang pinupuno ko siya. Ayan. I-charge ko siya tapos i-drain test natin kung makakailan tayo do sa cellphone ko. Okay. Ayan. Abangan nyo yung susunod na video habang hindi pa kinukuha sa akin ng may-ari. Bayad na rin to. Hindi lang niya kinukuha sa ngayon. At buo na siya at may flashlight na. Ayan. So subukan ko na doon sa 30% ng cellphone hanggang 85%. So subukan natin mga kaibigan kung makakailan. Nga pala mga kaibigan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe lalo na kung bago lang kayo dito sa channel na to. Subscribe kayo tapos mag-comment kayo sa baba para mabasa natin yan at isa-shoutout ko kayo sa susunod na video. Yun lang, bye bye.